Yo guys, today's video is naisipan ko lang gawan ng video tong setup ko. Since every year ginagawa ko to para may remembrance and mabalikan ko yung setup ko dati or this year, di ba? Baka sabihin nyo, pinagyayabang ko tong setup ko. No, kundi dahil sa inyo, kakapanood nyo sa mga videos ko, di ko na makukuha to. Kaya maraming salamat syempre. Ayun, we're gonna take a look mga items or products na nandito sa desk setup natin. And of course, ang lahat na makikita or mapapanood nyo dito sa video, ilalagay ko sa description. Yes, links are in the description. Actually guys, isang site lang yon. Ginawa ko yun. Andun na lahat ng gamit na nasa setup ko at ibang extras. Shopee lahat sila. Para kung sakaling may natripan kayo, di ba easy na lang hanapin? So yes, intro. Pasok! Singat ko pala mga TikTok accounts ko. Yung isa is for my setup. Pinopost ko lahat doon mga new items and PC setup ko. Then yung isa is for Minecraft tutorials. Please follow them. Thank you. Unahin muna natin tong desk mismo or yung table. What we got here is a plain and budget desk table. I bought this from Lazada last year. Yes, ito pa yung gamit ko since last year. At ngayon wala mang any problems or kalawang. Meron din ganito sa Shopee. Basta pili na lang kayo doon kung saan yung trip. And ang maganda pala dito is marami silang different sizes and colors. We have black and white. Black yung top niya. Walnut. Actually, ito yung trip ko dati. Pero nag-stick na lang talaga ako sa all-white setup. And last, the full white desk. Size pala nitong nabili natin is 140 cm long, 60 cm wide, and 74 cm height. Meron din silang iba't ibang sizes, 80 cm, 100 cm, 120, and itong sa atin na 140 cm. Mas malaki, mas mahal syempre. Price nito last year nasa 1,900 pesos. May shipping fee na 400. Pero may nakuha kong 400 pesos na voucher kaya na-less siya. Ayun, 2,100 pesos na lang siya. Sinasabi ko rin pala mga price niya para hindi pagyabang. Para matandaan ko lang kung magkano na rin yung nagastos ko. Actually, naghahanap nga ako ng 160 or 180 cm. Nagsawa na ako kakahanap, wala pa rin. Meron sa Facebook yung customize. Kaso sobrang mahal kaya okay na ako sa 140 cm. Singit ko na pala itong mga strip lights na nilagay ko dito sa likod ng desk ko. Ayan siya, line lang. And sobrang ganda ng outcome. Napaka-simple lang pero eye-catcher. Ano ba tawag doon? Basta parang mating na may buhay yung desk mo pag may ganito eh. Nabili ko lang to for 99 pesos on Shopee. 5 meters na siya, ganon. Diba napakamura lang? Tapos ang ganda pa. May remote siyang kasama na pwede mo palitan mga colors. Ayun, recommend ko to guys. Promise. Punta na muna tayo sa mga monitors. Ay, hindi pala. Unahin muna natin mga umahawak sa kanila. The monitor arms. Isa lang pala gamit kong monitor arm. At ito yung North Bayou monitor arm. Maganda to guys at napaka-solid. Adjustable din to. Pataas and pababa. Harap likod. Or basta kung saan mo trip. Foldable lang din to. Nasa 700 lang ata to sa Lazada and Shopee. Clamp gamit dito. Naisipit nyo lang sa table nyo. Dito kasi sa second monitor ko, di ako gumagamit ng monitor mount. Kasi nga meron siyang sariling kickstand. Ayun, speaking of monitor, gamit kong monitor as of now is dalawa. Obvious naman, kita nyo, dalawa. Yung malaki, which is my main monitor, is the Prism Plus X315 Pro Curved Gaming Monitor. 31 inches to, and it has 2560 by 1440p resolution and 165Hz screen refresh rate. Ang ganda ng colors nito guys. Solid, makakapag-edit ka dito and watch movie ng malakihan. Nabili ko to 20,000 plus, 19,699 to sa Lazada. Sinama ko lang yung delivery fee niya. Ang di ko lang nagustuhan dito is curve. Kala ko kasi dati maganda mga curve monitor eh. Sa looks lang pala. Basta, di ko type. Iba-iba naman tayo eh. The second monitor sa ilalim is the UPerfect 18.5 portable monitor. This monitor has 1920 by 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Napaka-useful nito for me, lalo na sa pag-multitask. Or kapag naglalaro ako, pwede mong sabayan ng YouTube or Facebook nang walang exitan, di ba? 11,400 pesos to sa Shopee. But I think ngayon nasa 8,000 plus na lang siya. Ayun guys, nagmura siya. Sobrang ganda nito, solid. I-review ko na rin pala to sa akin channel. Lalagay ko na lang dito sa taas or kasama sa link in the description. Tignan nyo na lang doon. Siguro in the future, papalitan ko no ng 25
or 27 inches na monitor and lalagay ko sa taas. Medyo naliliitan ako eh. Parang nasanay na ako sa malalaki. Actually, tinry ko dati mag triple monitor. Ayan, sa picture. Ayos naman siya. Kaso parang di ko trip yung looks. And maliit yung desk ko. Di na siya kasya. Kaya binenta ko. Prism Plus 24 inches yun. I-review ko rin sa channel ko. Next naman is we have the PC itself. Yung buong system na nagpapagana dito guys. Ayan, napakaganda. Sheesh. Di ko siya pinagyayabang guys. Proud lang talaga ako sa mga pinambibili ko. Ayan yung specs niya. I'm only using i5 12400F, colorful 3060 Ti, 32GB XLR, 8RGB RAM, Techwear Mirage 360 naman sa AIO cooler, 10 Techwear fans, Corsair 650 watts power supply, Robin 101 full tempered glass case, and 2TB storage. Walang sponsor sa mga yan maliban sa storage. A Data Legend 710 M.2 SSD gamit ko na na-review ko na rin sa ating channel. Kita nyo naman, white lahat yan maliban sa motherboard. Medyo mahal kasi mga full ATX na motherboard eh. Pang mid-range lang tayo. I'm addicted to color white talaga. Malinis tignan at mahilig din ako maglinis. Share ko lang. Di lang ako nag-base sa lakas ng PC, syempre sa looks na din. May nakita din ako sa Shopee na Star Wars, kaya naisipan ko na lang ilagay dyan. Kung di nyo natatanong or baka tanongin nyo kung magkano ba yung price niya, I think 100k plus na nagastos ko dyan. Di ko natanda. Punta naman tayo dito sa mic na ginagamit ko. Nagustuhan ko dito, unang-una na dyan is color white syempre. White supremacy. Actually, meron tong 3 different color variants. May black, white, and pink. Dati price nito ay 3,500 pesos. Pero ngayon nasa 2,700 pesos na lang ata. May bagong version siguro kaya nagmura. Ni-review ko to last year. Pinakita ko doon sound test and quality nito. Kaya go check it out. Sinabit ko lang siya dito sa nabili ko sa Shopee. Monitor arm siya na worth 350 pesos. Mura lang siya guys. Merong mas mahal pa dito. Mas quality din. Kaso malaki siya. Di siya bagay dito sa ating setup. Kaya ayos na to. Okay. Marami-rami pa to. Dito na tayo sa speakers. Dito we have the Fantech GS201 USB gaming speaker na color white syempre. Meron din itong black color. Budget lang to and I think nasa 500 pesos lang to sa Shopee. Dito sponsored kaya nga budget lang eh. Baka pag may nag-sponsor sa atin tulad ng Edifier, Logitech, ganun, bigyan namin. Ayos naman yung quality. Malakas naman siya. Kahit pang nood lang ng movies, pang games, ganun. Yung keyboard na. Ito favorite kong peripherals actually, which is my mechanical keyboard. This is the ACO PC75B Plus Air mechanical keyboard. This keyboard has 75 keys, RGB siya syempre, and it uses ACO Air switches. Lube din sila. Ito, konting sound test. Tri-mode pala to guys. Merong wired, wireless, and Bluetooth mode. Ako coil cable din tong gamit ko sa kanya. Yes, color white siya. And meron siyang volume knob dito na very useful for me. Dahil pwede mo siyang i-customize sa software niya. By the way guys, medyo may presyo. Kasi nga ako siya. Quality keyboards. Worth 6,000 pesos siya na sobrang ganda. Kung gusto nyo rin panoorin yung full review nito, nasa description. Yes, nireview ko rin to. Sulit naman to guys. Sobrang sarap gamitin lalo sa pang games or sa mga pagtatype ganun. Mouse naman tayo guys. Ito wireless. I'm using the Makinike M7 Generation 2 wireless gaming mouse. Almost a year ko nang gamit to. Ang sarap niya gamitin. Bukod sa uses, ang ganda din ng design niya. Para siyang racing car, ganon. Alam ko inspired talaga sa car design to. White color to, kita nyo naman. Meron din siyang black variant. Wireless siya, malinis tignan ng desk mo. Of course, kung low-bat siya, pwede naman siya gamitin ng naka-wired. Pero kung pag na-low-bat siya, meron akong pampalit agad, lalo na pag naglalaro. At ito yung CPS Tech
X2 Attack Shark wireless mouse. Pang-reserva ko lang to guys, pag talaga low bat or trip kong palitan. Itong Makinike last year nasa 2,200 pesos to, pero ngayon I think nasa 1,400 pesos na lang siya. And ito namang CPS Tech X2 Attack Shark nasa 1,749 pesos sa Shopee. I-review ko tong dalawang mouse na to, of course, link in description. Tapos na tayo sa mouse and keyboard, punta naman tayo sa patungan nila or yung mousepad mismo. What I got here is a extended mousepad, meaning nun extend siya hanggang keyboard. 90cm long and 60cm wide to, and sobrang kapal din nila, 3cm. Kita nyo naman, ang bigat nito guys actually. Madali lang din silang nilisin, and ang daming magagandang design. Sponsor sa akin to ng TD Custom Pads. You can check their Shopee, Lazada, or Facebook. Actually, tatlo to eh. Ayan yung gamit ko. Pangalawa is this. And last is this one. Sayang dati walang stock yung white nila na mousepad. Yun sana gamit ko ngayon ay. Pero ayos na to. Napapasalamat pa rin tayo dahil may na-receive tayo, di ba? Napansin nyo siguro na may malaking box dito sa gilly na may number. Sabi nga nila nung pinost ko to sa FB dati, kala nila piso nitong PC ko kasi may number daw. Importante to pag may PC ka. Ang AVR or automatic voltage regulator, ito lang naman nagbibigay ng malinis na kuryente sa PC mo. And para safe, kung sakaling nagka-short circuit sa lugar nyo. Meron din itong 3 outlets na nasa likod and voltage indicator sa harap. Panther AVR to, super quality na AVR with up to 5 to 10 years of warranty. Basta, nakamutan ko. 1,000 watts siya, hindi ka talaga makukulangan ng supply. I think nasa 2,600 pesos plus ko nabili to sa Shopee last year. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang problema. Next naman is itong gaming chair. Gamit ko now is itong Muso Throne Series 330A gaming chair. Kaka-review ko lang nito few weeks ago. And guys, honestly, napakasarap niyang gamitin, lalo na pang matagalan. Bukod na sa malambot at sakto lang siya sa akin, ang ganda din ng design niya. Solid black and white with tiger na logo. Check this out guys, tong likod niya. Sheesh! Price nito nag-range ng 15,000 to 17,000 pesos kasi nga sa quality na offer nito, and sobrang sulit naman siya para sa akin. Sa mismong Muso kayo bumili ng chair nila, may makukuha pa kayong discount. Bago tayo pumunta sa mga decoration, isingit ko lang pala tong nabili kong drawer. Actually pang bedside drawer to eh. Since meron na ako, dito ko na lang siya nilagay at sobrang fit niya. Meron siyang 3 layers. Sa una, dito ko nilalagay mga remotes, ganon. Sa gitna is we have my vlogging items. Andyan yung gimbal. And sa Ramonic wireless mic. Na-review ko na tong dalawa last year. Go check it out if you like. At sa ilalim is mga controllers ko. Hindi ko pa alam anong ikakabit ko dyan eh. Ang ganda nitong drawer guys. Recommend ko to, promise. At ayun guys, ito na yung last. Mga decorations. Pagsamahin ko na lahat dito para isa na lang. Una muna tayo dito sa gamit ko na phone stand or phone holder. Aluminum metal to guys and rotatable pa. Maganda quality niya. Kailangan ko to pag gamit ko PC ko, then may nag-notif. Madali ko lang sila makikita. Punta naman tayo sa mga plants na nakita nyo sa desk ko. What we got here is a fake plants of course. Last year pa mga to actually. And all goods pa sila. Pang decor lang talaga. Maganda pa. Nakabili din akong ibang design. Ayan, ang dami nila. Nilagay ko sa mga wall shelf ko, pang decor din. And yung dalawa is nilagay ko sa taas ng PC ko, which is also a wall shelf. Kita nyo rin dito, meron silang vines na dahon-dahon. Lagi ko kasi nakikita to sa mga setup ng iba, kaya bumili din ako. Tig 19 pesos lang ata sila sa Shopee, 2 meters na. Kaya bumili akong 4 para makapal sila. Itong katabi nila is itong Wi-Fi router. Converge yan na 950 Mbps speed. Sobrang bilis niyan guys. Kita nyo naman. Hindi ko lang alam paano remedyo dito, kung paano siya itago. Pero basta, bahala na. Pwede na yan. And itong isang router is only for design. Wala akong alam na ikabit dito, kaya iniram ko yung router ng tropa ko para ayan, pantay sila. Di masakit sa mata. And sa gitna is we have the wooden page turning calendar na I got from Shopee. Wala rin akong alam na ilagay sa gitna. At ayun lahat ng setup ko guys. Matapos din. Siguro wala na akong nakalimutan pa. As I said before, lahat ng gamit na nabanggit or nakita nyo dito sa video na to, basta lahat ng nasa setup ko, ilalagay ko sa description. Yung isang link doon. Shopee store sila, rekta agad sa Shopee. And yung mga na-review kong products, of course, ilalagay ko din sa description. Para kung sakaling gusto nyong bilhin, panoorin nyo muna, syempre.
Kayo bahala. So yes, I think that is it for the video for today. I hope you like it. I hope you enjoyed the video. Please leave a like and subscribe. Stay tuned with my news videos. Alright guys, peace. Bye-bye. See ya. Silaw na ako, you know. Ang liwanag ng light, basta. Kala ko may muta ako. Wala.